Ito nga lang guys yung hindi ko talaga makuha. Ito lang talaga yung pinakagusto kong ipunto. Ano yung naging reason ni former President Duterte kung bakit tatakbo siya bilang isang senador ng bansang Pilipinas? Na in the first place, siya na din yung nagsabi Noon sinabi niya na I am tired. Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Nababalitaan pa nga natin guys na itong si Digong ay nagpapagamot doon sa ibang bansa. At nababalitaan din natin na itong si former President Duterte ay pumanaw na daw. Mahina na yung matanda. Uugod-ugod na. Tapos ngayon, G kayo na patakbuhin yung matandang ulyanin para lamang iporsyo yung galit ninyo kay PBBM. Yun ba yung reason kung bakit tatakbo itong trayo na Duterte na to? Kasi ganito yan guys. Sa mga hindi nakakaalam, way back last year, if I'm not mistaken, June, July, August, humingi ng confidential funds itong si Sara Duterte. Hindi siya napagbigyan kasi ang dami niya ding hininging confidential funds na mga hindi niya naman kayang i-explain kung saan niya gagamitin. So, nung hindi siya binigyan ng confidential funds, nagkaroon ng conflict. Naggalit si former President Rodrigo Roa Duterte. Ano yung ginawa niya? Tinawag niya na pinaka-most rotten ang Congress. Pinakabulok daw po sa buong institusyon ang Congress. At pangalawa, kinat po yung budget ni Pulong Duterte. From 2 billion, naging 500 million na lamang po. Nagkaroon din ng eksena. Naggalit si Pulong. Ang sabi niya, hindi ako luluhod sa inyo. We have a article to support my claim, guys. Para masabi nyo na legit. Hindi ako luluhod sa inyo. Yan yung sabi ni Paulo ni Pulong, Blast House Leader for 2 billion cut in Davao budget. So yung punto ko dito, tatakbo ba itong mga taong to para maghigante sa ating administrasyon ngayon? Kasi guys, ang linaw ng pagkakasabi ni Digong, ang linaw, sobrang linaw. Ano yung sabi niya? Duterte admits getting tired a bit. Kung magkapagod na yung matanda, I'm tired. Nagkakasakit na ako, kailangan ko nang magpahinga. Or else, baka nakapagpahinga na yung matanda. At lumakas na naman ulit ngayon. Kasi diba nabalitaan na nagpapagamot. So ngayon, meron na naman ulit silang energy para manggulo sa Senado. Pero yung pinaka-main purpose dito, bakit kayo tatakbo kung yung gagawin lang naman ninyo ay pagkontra sa gobyerno? Kung wala na din naman pala kayong gagawing matino, wag na lang sana kayong tumakbo. At isa pa, ano yung sabi ni Sara Duterte? Napakalinaw ng statement na binitawan ni Vice President Sara Duterte noong panahon yan guys January 25, 2024. Ano yung sabi niya? Duterte announced her intention to run in the next election while also saying that her brothers, Davao City Mayor Sebastian Duterte and Davao City 1st District Paulo Duterte are no longer running for the office in 2025. Hindi natatakbo si Baste at si Pulong in any kind of position. So ngayon, ano to yung statement mo? Vice President Sara Duterte, ano tong statement mo? 3 Duterte tatakbo sa Senado. Kinonfirm yan guys ni Vice President. Ano to? Yan yung pinakaayaw ko guys. Yung naglalaban bawi. Kasi makikita nyo na wala talaga silang dahilan para tumakbo sa Senado only para lang mangtol, para lang manggulo, or else para makagante. That's it. Huwag nyo namang lukuhin ng taong bayan.
Hindi, kung totoo man natatakbo kayo, wag nyo nang lukuhin ng taong bayan nyo. Maglalaban bawi pa kayo, wag ganun. Taong bayan yung nag-i-elect sa inyo, hindi luloko ninyo. Siguro maybe nung una, effective yung panluloko ninyong panlaban bawi kasi hindi pa naman nabulat-lat yung issue sa AJK. Hindi pa naman nabulat-lat yung issue dito sa yung ginawa nyo kay De Lima, yung issue nyo dito sa West Philippine Sea, yung Pogo. Maybe effective noon yung paglaban bawi ni former President Duterte nung tumatakbo pa lamang siya bilang presidente. Maybe effective yun noon kasi hindi pa naman laganap yung issue eh. At saka may pangako si Digong. Within 3 months, mawawala ang droga. And within 6 months, mawawala ang krimen. Nangako siya. Pinanindigan natin yung pangako niya. Pero pinako niya. So sa tingin mo makakapag-gain pa ng trust itong si former President Rodrigo Roa Duterte? And tumakbo na din siyang presidente. Wala nga siyang nagawa. Tapos bilang senador, uulit pa? My God, huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Pinalubog niyo na, nilugmok niyo na. Hindi pa ba sapat yung bilyon, trilyon na iniwan yung utang sa Pilipinas at uulit pa kayo? Hindi pa ba sapat iyon? Yung panggigipit ninyo, hindi pa ba sapat iyon? At mas lalong hindi pa ba sapat yung humigit kumulang 20,000 na mga taong napatay dahil sa inyong mga fabricated crimes, pangit na pamamalakad sa war on drugs. Tama ba yun? Hindi pa ba sapat iyon? Kaya nga guys, mostly sa sinasabi ko sa inyo, kaya hindi tayo nagiging asensado ang bansang Pilipinas kasi we elect this kind of politician. Yung mga typical na trapo. Nabudol na tayo once, magpapabudol pa kayo twice. Once is enough. Tama na. Ano yung gagawin nyo sa Senado? Ano yung maitutulong ninyo na naging presidente ka na, ang tagal mong naging governor, ang tagal mong naging mayor, tatakbo ka pa for what? Like, nagtataka lang ako, bakit? Seryoso ba kayo or this is just another game plan, another tactics para matakpan yung butas ni Vice President Sara Duterte dahil umaalingasaw ang kanyang baho? Maybe? Ganun ba? And guys, think of it. Laging nangunguna si VP pero medyo bumababa naman. And actually, bumababa naman siya kasi pangalawa na si Raffy Tulfo. Imagine guys nangunguna si Sara Duterte tapos ibibigay niya yung trono niya sa kanyang kapatid na si Baste na hindi man lang kilala ng buong Pilipinas. Kasi tatakbo daw as a president si Baste Duterte. Do you think na totoo yung drama na nila na yun? Kasi guys, pwedeng pang-divert lang ito sa issue kasi mabaho na nga si Sara Duterte ngayon. Pwedeng ganun. Huwag niyo naman lukuhin ang taong bayan. Ang dami niyo ng panluloko tapos lulukuhin niyo pa ulit. Hindi ba kayo nahiya? Hindi ba kayo naiinis sa mga ginagawa ninyo? Wala man lang guilt sa pagiging power tripper ninyo? My God, mahiya naman kayo. Kahit konting kahiyan lang, no? Ano ba yung pinapairal ninyo? Yung kakapalan ng mukha? Bakit naman ang kapal ng mukha ninyo? Bakit naman ganun? Wala na nga kayong prinsipyo, ang kakapal pa ng mukha ninyo. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.